Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako po ulit si Badoy ng Cagayan at ang kwentong ibabahagi ko ngayon, iilan sa mga karanasan ng aking lolo na itago na lang natin sa pangalang Gaspar noong mga panahon kung kailan 10 taong gulang pa lamang siya. Lagi niya po itong kinukwento sa aming mga apo, Sir Alex, noong mga panahong kasakasama pa namin ng aming lolo. Mahirap lang ang pamumuhay nila noon. Ang trabaho ng tatay niya ay isang hamak na laborer lang po sa palengke at nung time na yon, nakitira lang sila sa lupa ng amo ng tatay nila. Libre lang naman po yun, sir, pero nung dumating ang panahon na gagamitin na ang lupa na yon na kinatitirikan ng bahay nila lolo, napilitan silang lumisan. Hanggang sa may nag-alok sa tatay niya noon na trabaho, Sir Alex, sa bukid. Kagad namang sinunggaban dahil pagbubukid din talaga ang kahiligan ng tatay ni lolo. Mula sa kanilang bahay, malayo ang bukid na yun at kung susumahin pagkukwento ng lolo Gaspar namin, nasa mga 2 oras ang lakaran, Sir Alex, bago marating ang lugar na yon dahil paanan din po ito ng bundok. So ayun na nga po. Sa umpisa ay medyo nahihirapan pa ang tatay niya kasi nga malayo yon at nilalakad lang nila. Yung lolo ko naman po, sumasama lagi sa tatay niya, hindi alintana ang layo dahil mas gusto nitong nasa tabi lagi ng tatay. May mga pagkakataon na ginagabi sa daan. Napakadilim ng tinatahak nila sa kadahilan ng halos mga punong kahoy ang paligid doon. Kapag nararating nila ang bahagi na yon, nakahawak lagi ang lolo ko sa kamay ng kanyang ama dahil natatakot daw siya. Bumibitaw lang, Sir Alex, pagka makarating na sila sa banda kung saan wala nang nagsisilakihang punong kahoy. Subalit ang bahagi naman na yon ay nababalot ng mayayabong na talahiban, tabi ng malaking sapa. Tuwing ginagabi sila, Sir Alex, doon sa may sapa banda, pagkukwento ng aking lolo, may mga pagkakataon na may naaaninag siyang parang malaking ibon na sumusulpot daw bigla sa gitna ng sapa na sobrang bilis kong lumipad. Parang napapansin niya sa gilid ng mata pero kapag lilingunin ay wala naman daw po siyang nakikita. Minsan niya itong sinabi sa kanyang itay, ngunit ang sagot lang daw nito, ibon lang na lumalabas kung gabi. Yung mga ibon daw, sir, na kumakain ng isda sa sapa. Katagalan sa tuwing napapansin ni lolo ang ibon na yon, napapasambit na lang siya ng mga katagang, naanapod ang langgam pa, kita ka to? Wikang Bisaya, Sir Alex, nasa salitang Tagalog ay, nandyan na naman ang ibon pa, kita mo yon? Malimit naman na sagot ng tatay niya. Wala at hindi niya nakikita. Ang ipinagtataka lang ng tatay ni lolo nun, sir, ni minsan ay hindi niya raw nakita yung ibon na sinasabi ni Lolo Gaspar. As in, wala raw talaga siyang napansin kaya nasabi na lamang nito na iba talaga ang pakiramdam at talas ng paningin ng mga bata kumpara sa mga matatanda. Biruin mo kahit madilim, kahit sa gilid ng mata ay nakakapansin. At yun na nga po, binaliwala na lang ng mag-ama. Katagalan ay nagkaroon sila ng kabayo na sinasakyan papunta at pauwi mula sa bukid. Sa murang edad ng aking lolo Gaspar, Sir Alex, natuto siyang magpatakbo ng kabayo kahit na mag-isa lang. Hanggang sa gumawa na rin sila ng barong-barong sa bukid at doon nagpapalipas ng gabi kapag panahon ng anihan, taniman at kapag malakas ang ulan. Isang gabi, Sir Alex, 6:00 pasado pa lamang noon at napakaliwanag daw ng buwan dahil buo ito. O ibig sabihin ay full moon po siya. Pauwi na nun ang mag-ama mula sa bukid at nakasakay si Lolo Gaspar sa harapan, sa likuran naman ang ama niya. Pagdating sa may sapa, Sir Alex, bigla na lang huminto ang kabayo tapos umikot ng bahagya, humarap sa may sapa na para bang mayroon itong kung anong nakikita roon, dahilan kung bakit natatakot. Kahit anong palo na ginawa ng tatay ni Lolo, hindi talaga ito umuusad. Sa isip-isip ng tatay, baka nabibigatan sa kanilang dalawa kasi medyo payat ang kabayo na yun, Sir Alex, kung kaya bumaba na lang ang tatay ni Lolo nun at hinila ito kaso ayaw pa rin talagang umusad.
Ilang sandali pa, sa maniwala kayo o hindi, may humaklit na malaking paniki sa puwet banda ng kabayo. Kaya sa gulat ay bigla itong tumakbo, Sir Alex, na nakasakay pa ang aking lolo. Yung tatay niya ay naiwan nun dahil kumaripas daw talaga ng takbo ang kabayo at syempre nagulat siya. Yung lolo ko naman ay hindi niya nakita ang nilalang, sir, pero yung tatay niya pagkakalarawan pa nito, isa umanong aswang ang humaklit sa may puwet ng kabayo dahil napakalaki ng mga pakpak nito na maihahalin tulad sa isang paniki. Ang nakakatakot pa, Sir Alex, mayroon daw itong buntot na mahaba. Ang bilis daw ng pangyayari, parang dumapo lang saglit sa bandang puwet ng hayop pagkatapos ay dumiretso ng lipad pababa sa may sapa. Sa gulat naman ng tatay ng aking lolo, napabunot siya ng itak sa tagiliran sabay wasiwas habang tumatakbo. Sinundan niya ang anak, Sir Alex, na si Lolo Gaspar kasi nga nakasakay pa ito sa kabayo. Wala naman pong nangyaring masama sa kanya gawa ng natutunga ang aking lolo sa pagkakabayo, sir. Pero muntik daw po siyang mahulog. Buti na lang at nakakapit naman kaagad sa leeg at sa tali kung kaya hindi talaga siya tuluyang nalaglag. Huminto naman po ang kabayo sa unahan banda sa kung saan may mga manaka-naka ng kabahayan at may mga asong nagsisitahulan. Pagkarating ng tatay, hindi pa sinabi kay Lolo Gaspar kung ano talaga ang nangyari. Bakit bigla na lang tumakbo ang kabayo at iniwan siya? Sa isip-isip pa ng aking lolo na baka nagalit daw sa tatay niya, sir, ang hayop kaya iniwan ito sa may sapa. So ayun na nga, hindi na lang nagsalita ang tatay niya noon basta sumakay na lang din kaagad sa kabayo at nagpatuloy hanggang makarating sa bahay nila. Takang-taka naman si Lolo Gaspar kasi pagkarating nila, sir, ay kumuha raw kaagad ng sulo ang tatay niya at tinitignan o sinusuri ang puwet ng kabayo. At dahil tanong ng tanong si Lolo noon, sinagot siya ng kanyang tatay. Doon pa lamang sinabi nito kung ano talaga ang tunay na nangyari. Nalaman ng aking lolo, Sir Alex, mula mismo sa bibig ng ama na kaya raw tumakbo ang alaga nilang kabayo ay dahil parang pinaglaruan daw ito ng aswang. At kaya niya nasabing pinaglaruan lang ay sa kadahilanang wala naman pong sugat ang kabayo. Sa naging karanasan nila na yun, nasabi na lamang ng tatay ni Lolo Gaspar na siguro matagal na silang sinusundan ng aswang kapag nagagabihan sa pag-uwi o kapag pupunta sa bukid. Nasabi rin ito, hindi lang pala basta ordinaryong ibon ang namamataan ni Lolo Gaspar noon dati sa bahaging may sapa, kundi isang aswang. Tingin nila, wala naman pong balak na masama sa kanila, Sir Alex, dahil kung meron, dapat dati pa lang noong naglalakad pa lang sila sa daanan na yon, ay binagat na o kaya'y hinarang ng aswang, di ba? Kaya nasabi na lang ng ama ni Lolo, hindi pa nanalasa ang pakay ng nilalang na yan, kundi pagpaparamdam lang sa pamamagitan ng paghaklit ng aswang. At eto naman po, Sir Alex, isang karanasan ng aking lolo na talaga namang nagpakumbinsi sa kanila ni Lola na ang mga aswang ay hindi basta kwento lamang kundi tunay at umiiral. Noong mga panahong nag-asawa ng aking Lolo Gaspar, tumira sila, Sir Alex, sa isang nayo na tahimik. Malayo ang agwat ng kabayan at napakadilim nito tuwing gabi dahil hindi pa abot ng kuryente. Ang gamit lang nila noon na tanglaw sa dilim, sulo at gasera naman sa loob ng bahay. Yung tahanan naman po nila ay tipikal na pang-probinsya. May silong na kasya ang tao kapag uupo, gawa sa makapal na tabla ang dingding, sahig na kawayan at bubong naman na yari sa pawid. Yung bahay po nila ay napapalibutan ng niyog na siyang pinagkukunan ng tuba at gumagawa rin ang aking lola ng mga pawid kaya madali lang para sa kanila, sir, ang magpalit ng bubong. So ayun na nga po,
Isang araw, mayroong kapitbahay na bagong salta. Paryente daw ito ng may-ari ng katabi nilang lupain doon na puro mga kanyugan din ang tanim. Nagtayo ang mga ito sir ng munting tahanan sa gitna mismo ng lupa na yon. Malayo rin ng konti ang distansya noon mula sa bahay nila lolo. Katagalan nun ay nakilala nila ang mag-asawa. Ang pangalan ng babae ay si Miding habang yung lalaki ay si Clarito. Wala silang anak dahil hindi raw biniyayaan. Mabait ang mag-asawa at nung time na yun sir ay nasa mga 40 pa lang pataas ang edad. Yung lalaki ay mahiyain. Laging nakangiti kapag kakausapin pero hindi tumitingin ng diretsyo. Sa pagdaan ng panahon ay nag-alaga ang mag-asawa ng inahing baboy at yun ang pinagkakakitaan ng mag-asawa noong nanganak na at lumaki. Maayos naman ang pamumuhay hanggang sa nung nabuntis ang aking lola sa pangalawang anak nila sir. Nagtataka sila noon dahil may baboy daw na kung minsan nag-iingay sa silong ng bahay nila. Kapag bababa ang aking lolo para mag-usisa, bigla na lang daw nawawala yung ingay nito. So nasabi na lamang nila baka sa kapitbahay nakawala. Pero ang nakakapagtaka lang nun, may mga pagkakataon na dumadalas yung pag-iingay ng baboy sa silong Sir Alex. Kung sa kapitbahay nila yon, edi dapat hinanap na kung nakawala, di ba? Nung minsang magkasalubong si Miding at Lola sa daan, nabanggit niya ang tungkol sa baboy na yon. Medyo nagulat daw ang kapitbahay nila sir. Yun bang reaksyon na parang may nalalaman at pautal-utal kung sumagot. Hanggang sa inamin niyang sa kanila raw ang baboy na yon kasi yung kulungan ay nasisira nito ang pintuan kaya may mga pagkakataon na nakakawala umano ito ng gabi. Subalit inayos naman daw na nila at siguradong hindi na makakawala. Ngunit sa mga sumunod na araw nun, nanduroon naman sa ilalim ang baboy na akala mo nakabakya pa Sir Alex ayon kay Lolo kasi lumalagutok daw talaga ang paa nito at kapag bababa siya, nawawala raw kaagad yung baboy na yon. Nung magkausap sila ulit ng kapitbahay, nagtaka sina Lolo at Lola Sir Alex kasi hindi naman daw nakawala yung inahin nila kasi nga inayos na ang pintuan ng kulungan nito. Saad pa ng mag-asawa, baka iba ang may-ari o kaya'y baboy ramo. At dahil pabalik-balik ang baboy na yon Sir Alex, medyo nakakadistorbo na sa pagtulog nila Lola. Ang ginawa ng aking lolo ay naglagay ng patibong na net sa silong. At yun na nga po, hindi siya nabigo. Dahil sa mga sumunod na gabi nun Sir Alex, 12:00 in punto. Nang marinig ulit ni Lolo ang ingay nito sa silong, doon na niya isinagawa ang pambibitag. Nahuli niya ang baboy Sir Alex na sobrang lakas kasi nagpupumilit na makaalpas. Lumilikha ng malakas na ingay at kapag tatalon daw sa silong halos masisira ang sahig nila na kawayan. Ngunit dahil makapal ang net na yon na ginamit ng aking Lolo Gaspar, hindi ito nakawala. Pagkakalarawan pa ng aking Lolo Sir, kulay itim ang baboy na yon at medyo madilaw daw ang mata nito tapos mahaba ang pangil sa bunganga. Sa tansya ni Lolo kung tatayo, mas mataas pa raw sa kanya. Natuwa naman si Lolo Gaspar kasi sabi niya ay ulam na kasi nga nakahuli ng baboy ramo. Ngunit makaraan lang ang ilang minuto nun, bigla na lang dumating ang kapitbahay nilang si Aling Miding at sinabing sa kanila raw ang baboy na yun Sir Alex na nakawala ulit. So yung lolo ko naman, medyo nadismaya kasi nga ulam na naging bato pa dahil may nagmamay-ari pala sa baboy na yun at kapitbahay pa nila. Pasensya na kayo Gaspar ha, nakawala naman ulit Inayos na namin ang pintuan nito pero nasira pa talaga. Paumanhin talaga sa inyo ha. Ano bang pwede kong gawin? Nakadistorbo kami sa inyo, Gaspar. Wala tayong magagawa. Nandyan na. Pero wag nyo nang intindihin. Walang anuman, Miding. Medyo nakakadistorbo lang ng konti kasi nga pabalik-balik yan dito Baboy nyo pala. Pasensya na talaga, Gaspar ha. Hayaan mo't hindi na mauulit to, pangako. Walang problema, Miding. Basta itali nyo na yan ha. Oo.
Nasaan nga pala ang asawa mo? Nandun sa bahay. Nagkasakit eh. May lagnat siya. Kaya pala ikaw lang nagpunta. O sige sige. Sagot ni Lolo Sir pagkatapos ay pinakawala na ang baboy. Sigurado ka hindi na kailangan ng tali to, Miding? Hindi na. Marunong yan umuwi, Gaspar. O sige, pakakawalan ko na. Eto na. Kaagad na pinakawalan ni Lolo ang baboy, Sir Alex. Anong mga sandaling yon ay nanatiling nakaupo. Kung baga, hindi na nagpupumiglas. Sa kanilang naobserba, dito na medyo nagduda ang aking lolo at lola, Sir Alex, kasi yung baboy daw ay parang nakakaintindi kay Miding. Isang salita lang nito na umuwi na at akmang hahampasin ng pamalong kahoy. Kaagad daw na tumayo ang baboy, sir, pagkatapos ay naglakad papunta sa direksyon ng bahay nila. At eto pa, Sir Alex, napapansin niyang parang nagsisinungaling daw yung babae kasi yung baboy na nahuli ni Lolo ay itim, pero ang alaga raw ng mag-asawa ay mga puti naman yun. Kaya dala ng kuryosidad, palihim na sinundan ni Lolo ang kapitbahay. Pinigilan pa nga siya noon ni Lola kaso nagpupumili talaga si Lolo Gaspar dahil iba raw talaga ang kanyang pakiramdam noon. So pagdating doon, Sir Alex, nagkubli siya sa likod ng kulungan ng baboy at nag-usisa roon. Napagtanto niyang nagsisinungaling nga ang babaeng si Miding dahil hindi naman daw po nasira yung kulungan ng baboy. At katunayan, kumpleto ang mga hayop sa loob na nag-iingay pa kasi nakaramdam ng presensya ni Lolo na nasa gilid ng kanilang kulungan. Maya-maya pa, sa maniwala kayo o hindi, narinig ni Lolo Gaspar na nagtatalo ang mag-asawa sa loob ng maliit na tahanan nito. Pinapagalitan daw ng babae ang lalaki. Ang mga katagang narinig niya, bakit daw magpupunta sa silong ng bahay nila Lolo? Paano na lang daw kung hindi niya narinig ang ingay nito nang mahuli gamit ang net ni Lolo Gaspar? Kung mangyari yon ay aalis naman daw sila roon kasi nga mabubuking naman daw na aswang si Clarito. Sumagot naman po yung lalaki, sir, at sinabing amoy-amoy lang daw ang kanyang ginagawa. Sagot naman ni Miding, alam ko naman na amoy-amoy lang, pero tandaan mo, Clarito, isa kang aswang. Kung hindi mo mapigilan ang sarili mo dyan, tayo naman ang maghihirap sa pinaggagawa mo eh. Lipat na lang tayo ng lipat sa iba't ibang lugar dahil sa amoy-amoy na yan eh. Sa mga narinig ng aking lolo, Sir Alex, kinilabutan siya. Hindi niya inakalang aswang ang kapitbahay nilang lalaki. At dahil narinig niya nga na hindi naman daw nananalasa ng tao itong si Clarito kundi amoy-amoy lang gawa ng hindi makapigil sa sarili, hindi na lang kinumpronta ng aking lolo pagpusay. Noong magkita sila sa mga sumunod na araw, sinabihan lang ni Lolo ang babae na kausapin ang asawa nito na sa iba na lang magpunta at mag-amoy-amoy ng buntis. Nang marinig ni Miding, nahiya raw ito, Sir Alex, at yumuko. Pero kinausap siya ni Lolo ng mahinahon at sinabing wala namang problema sa kanila basta wag lang ulitin yung ginagawa ng asawa nitong pabalik-balik sa kanilang silong. Hindi man inamin ni Miding, Sir Alex, pero parang inamin na rin na aswang ang kanyang asawa kasi humingi ito ng paumanhin. Halos lumuhod pa raw sa harap ni Lolo kaya talagang naawa rin sila sa sitwasyon ng babae. Pagkatapos nun ay wala nang mahabang pag-uusap. Umalis na diretsyo ang babae at umuwi sa kanila. Simula nun, Sir Alex, hindi na nagpapakita ang mag-asawa. Parang nahiya raw talaga kina Lolo at Lola kasi nga nabuking ang tunay na pagkatao nitong lalaki. Sa huli nun, umalis pa rin ang mag-asawa. Pero bago yun, Sir Alex, nagpaalam ang babae kay Lolo at Lola. Ang sabi niya, may inalok daw sa kanila na trabaho sa ibang bayan kaya lilipat na sila. Gaya ng sabi ko kanina, mabait ang mag-asawang ito, Sir Alex, kasi bago tuluyang lumisan sa lugar, iniwan ng mga ito ang isang baboy na medyo malaki na kay Lolo at Lola. Tumanggi pa ang lolo ko nun, sir, pero
Nagpupumilit ang babae at sinabing bukal sa kanilang kalooban ang pagbibigay ng konting grasya sa kapitbahay na may ugaling katulad ng aking lolo at lola. So walang nagawa ang dalawa kundi tinanggap ang bigay ng kapitbahay. Sabi naman ng aking lolo at lola, kaya raw nagbigay ang mag-asawa sir ay dahil nalaman na aswang yung lalaki. Kung baga nagbigay siguro para hindi ipagkalat nila lolo ang nalalamang sikreto sa pagkatao ng kapitbahay nilang si Clarito. At yun lang po sir ang aking kwento para sa araw na ito. Marami pa po tayong ibabahagi, mga kwento ni lolo at lola, pero sa susunod na lang ang iba. Lubos na gumagalang, Badoy ng Cagayan. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.